Hi, good evening po. Pasensya na po, late ako. Gandang gabi po. Magandang gabi po. Ayan, na-late po ako kasi nag-drive po ako sa traffic. Sabi ko na nga ba, ay traffic eh. Sobrang traffic, grabe. Yeah, I know. Ayan. Pagka Thanksgiving po talaga, traffic dito sa I-5, I-14, no? So, I-14. yeah, sasangay yung daan eh. So, magandang gabi po at hindi na ako nakapagdali lang. Ayusin ko lang yung ano ni Kuya Manny. Sige lang po, sige lang po. No problema. Ayan, sandali lang. Holiday naman bukas, wala na mga abuting trabaho. Yeah. Kaya okay lang po. Oo, sandali, pakita ko lang to. Ayan. Okay, magandang gabi po sa lahat. At ngayon ay November 25. 26. Hindi ko pa ito na-edit. Ayan, welcome sa ating Upper Zoom Prayer Gathering. Ngayon ay si Kuya Manny, hindi na si Ate Jasmine. Next si Kuya Aldrin naman. Tapos, tanggalin ko lang po ito. Sandali lang po. Ayan. Please. Ayan. Kunin natin to. X. Palakihin natin. Ayan. Ay, masyadong malaki. Sandali lang po Opo, opo, no problem po. Galing ako sa ano sa Hollywood. Sinundo ko si Brielle. Oh. Ayan. Tapos Q for D. Ayan. Kidokes. Share the testimony. Okay. Ayan. Aha. Kuya Manny, sabihin mo sa mga Oh, yung kaibigan mo doon o kamag-anak mo pala yun sa Philippine Highlands District. Pabalik tayo. Kita-kits ka mo. saan po? Yung mga tinrain natin, di ba may kamag-anak ka doon Ay, sa Baguio po. sa Baguio? Yeah. No problema. Kaya magkikita-kita uli kamo tayo. Yung tinrain natin na yun, makikita uli natin. Opo. Okay, sige. Sabi dito, good evening po, sabi ni Kuya Vince and Ate Mai. Ayan, so sandali lang po. Ayan, so mag-good evening muna tayo, no, Kuya Manny. Opo, sige lang Magandang, po. magandang gabi kay Ate Amy, Kuya Aldrin, Ate Jasmine, Ate Mai, Kuya Vince, Ate Janet, good evening. And Pastor Bert, good evening. And Kuya Tyrone, good evening. Kuya CJ, good evening. Good evening po. Good evening, good evening. Ayan. So, ang hindi listening mode, Kuya Manny, ang available si Ate Amy, Anastasios, at saka si Ate Janet. Okay, siguro let's start, Kuya Manny, with our devotion. So, siguro, tawag nito, ano lang po, simula na tayo sa prayer. Welcome to the Upper Zoom Prayer Gathering tuwing alas 8 ng gabi na late tayo ngayon. Sensya na. So, November 26, pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos. Ayan, si Kuya Manny ngayon, November 26. Okay, go ahead, Kuya Manny. Let's pray at simulan mo na ang devotion. Opo. Aming Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Naway ikaw po ulit ang nasa aming pagitan as we would hear your word. Thank you, Father God, that you are in our midst. Thank you, Father God, that you are always there for us. Thank you, Father God, for lahat-lahat po ng mga kapatiran. Saan po sila? Naway gabayan mo po sila, gabayan mo po kami as we go on. Thank you, Father God. We just give you the glory in your name. Amen. So, nag-uusap kami ni Mrs. that it should be
will be sana yung Thanksgiving kasi Thanksgiving nga bukas. So, pero the thing is we did discuss kasi yung Thanksgiving kasi yun ang naging topic natin the last time. Nauna na yung Thanksgiving. So, sabi ko, kasi, yeah, gusto kong i-share ulit ito kasi ito ang talagang medyo mahina ako eh. Yung Mm. anxieties. Mm. So, ang teksto po natin ngayon is about sa First Peter 5:17 na cast all your anxiety on him because he cares for you. Um, Itong teksto na to ay sinulat po ni Apostle Peter, written during the time when Christians were beginning to experience persecution under the Roman Empire noon. So, ang verse 7 na to actually is connected doon sa verse 6. Hindi ko na ilagay. Nasabi doon sa verse 6 is, humble yourselves, therefore, under God's mighty hand. So pag nung dinigest ko po yung word na humble, tinanong ko po kay GPT, sabi na it's humility. Ang ibig sabihin pala ng humble humility is trusting on God. That when you are humble, when we are humble before God, we don't have to worry. So, ang buhay po natin ngayon, we have those burdens we carry. It's all our anxiety. Life brings worries, fears, and pressures that weigh us down. Diba? Sometimes we meet somebody else and then ask about their age, halos kasing edad mo. And then sometimes, nagmumukha silang medyo old. So, sabi nila kasi sobra ang pressure kasi sa buhay ko, something like that, like that. So, anyway, si Peter naman, hindi siya na-acknowledge naman niya that believers are not exempted from anxiety. So, with these burdens we carry, these anxieties, ano bang action that we must take on? Sabi dito is cast on Him. We are not to hold onto our worries, but to through our transfer and then transfer them to God. So ang ibig sabihin ng cast is meaning you throw something off entirely. So it is deliberate act of trust and surrender, not passive resignation. So ibibigay natin kay Lord kung meron man tayong problems, everything anxiety that we are having, we are encountering. So the assurance we can trust because He cares for you. God's care is personal. Actually, it's constant and compassionate. His concern for us is the foundation of our peace. So, yun po yung topic ko. And then, actually, ito binigay ni Mrs. to eh. Some practical applications. First one is doon sa First Peter 5:17 na cast all your anxiety on Him because He cares for you. Unang-una, ang mga practical applications natin is always pray instead of worrying. When anxiety rises, turn your thoughts into what? Prayer. So replace endless worrying with honest conversation with God. Pangalawa, surrender daily your concerns to God. Each morning when we wake up, we should consciously give our burdens to the Lord. Say, Lord, this is yours, not mine to carry. Naranasan ko to noon noong nag-work pa ako doon sa Pilipinas. Kapag kagising ko sa umaga, naisip ko na kagad yung trabaho ko doon sa opisina ko, yung nasa table ko na mga memorandums, ang dami-dami kong gagawin na i-implement. So, nagagawa naman natin, pero bakit pa tayo nag-worry? Andyan naman si Lord for help, to help us. Pangatlo po is trust God's loving care. Remember that His care is not just general, it is personal. So even when circumstances seems uncertain, rest
in His faithfulness. Pang-apat po is refuse to carry yesterday's burdens. Tayo eh. Don't let old worries rob your off to this peace. So, peaceful ka ngayon, wag mo nang isipin yung nakaraan. Learn to let go and let God every day. And then panglima, encourage others to cast their cares. Help others find peace and trust Him fully. And then lastly, cultivate a lifestyle of dependence on God. Make trust in God your habit, not your last resort. Ako rin na ganyan, na kung din ako ng ganyan, kung minsan parang inuuna ko pa yung sariling pag-iisip, sariling kaalaman bago si Lord, na dapat inuuna natin si Lord. So in summary, continually remind ourselves that He is strong enough and loving enough to handle what you cannot. So may we be reminded that when worry weighs us down, God invites us to cast it all on Him. He cares too much to leave us burdened. So simple lang yun, cast lang natin kay Lord. Hindi natin problema yung worries na yan. Yan lang po, Pastor. Padagdag po. Yeah, maraming maraming salamat. Napakagandang ano. Tinitingnan ko nga dito, no. Top reasons why we experience, no, worrying. Ayan. So, share natin. Una, uncertainty daw sa future. Kaya nag-worry tayo. We don't know what's going to happen, no? Sa health natin, sa work, sa relationship, sa finances, no? Pangalawa, fear of negative outcomes, no? Um, Kumbaga, worry often comes from imagining the worst case scenario, yung mga end of the world, di ba? Yeah. Yung mga the big one, earthquake, yung hindi naman dumadating, mga ganun. Baha, di ba? Ngayon may sunog sa Hong Kong, parang mga ganun, no? Parang mga apocalypse, no? Or mabuhay daw yung mga zombie, ganun. So, o kaya nagwo-worry din tayo dahil lack of control, no? Feeling like we can't influence ang isang sitwasyon, kagaya ng, yun nga, yung job stability, yung world events, yung financial market, di ba? Pwede rin mag-trigger ng worrying yun. Halimbawa, katulad ng nangyari dun sa Pilipinas na billion-billion yung kinuha, di ba? Siyempre, mag-worry yung mga tao doon, di ba? Kasi pag umulan, kakabahan ka na eh kasi hindi mo alam kung matibay ba yung flood control na nilagay sa'yo, di ba? Yeah. Oo. Tapos nagwo-worry din daw, Kuya Manny, ang tao dahil sobrang stress, no, sa trabaho, sa kung Yeah. ano mga ginagawa sa buhay. Pwede Uh, rin daw mag-worry ang tao sa mga nakaraan niyang mga negative experiences. Yan. So, meron ding biological factors, no? Kasi pwedeng meron kang sakit, di ba? At saka yeah. pwede kang mag-worry, overthinking, isip ka ng isip, no? Wala namang kapupuntahan, isip ka ng isip, di ba? Tama. So yun ay sinasabi dito Kuya Manny, ang binanggit mo sabi sa salita ng Diyos, i-cast out, sorry, Cast. i-cast, no? Ibig sabihin nun, Oh, iba to. Alam niyo, pag naglalaro ka noong araw, usong-uso yung beto-beto. O, wag na kayo mhm. maglalaro nun, sugal kasi yun eh. O kaya yung dice, di ba? Nakikita niyo naman sa mga movies yun eh. Pag sa Yeah. casino, ibabato yung dice, di ba? Ibig sabihin, Yeah. i-cast, ibabato. Di ba? Mm. So, sa Tagalog nito, ibato mo lahat nung mga anxiety mo, mga Mhm. nararamdaman mong hindi maganda, mga ah, ano bang Tagalog nito, kuya? Pag-aagam-agam, di ba? Anxiety. Yeah. Parang ganun ba? Oh, ibato mo daw lahat ng iyong mga hindi suliranin, problem 'yun eh. Mm. Pag-aagam-agam, pag ibato mo lahat ng iyong ah pag-worry. Ano ba sa Uh, Tagalog yan? Pag, sa Ilocano, pastor, panagdandanag. panagdagdag. Panagdandanag. Kuya Oh. Vince, tama po ba? Panagdandanag. Yeah. Ayun, pag-aalinlangan, di ba? Yeah. Ibato mo daw sa Panginoon, no? Bakit? Kasi He cares, no?
for your mga burdens that He cares for you. Yun. So, ang tanong mo dito, Kuya, Yeah. mag-share ng testimony on how God carried your burdens. Kung paano binuhat ng Panginoon ang inyong Mhm. mga burdens, no? Paano nyo binato sa Panginoon at binuhat niya lahat, Mhm. no? Yung mga Yeah. burdens niyo. So mag good evening tayo ulit, Kuya. Good evening kay Yeah. Kuya Yeah, sige po. Kuya Tyron, sino ba yung mga bago? Si Ate Darren, magandang gabi Ate Darren. Kuya Kiko, good evening sa'yo. Ayan, so for Ate Darren, Kuya Kiko, Ate Mai, Kuya Vince, Kuya Tyron, Kuya CJ, and Pastor Bert, pwede po kayong mag-share through our group chat, no? Ano ba, ang tawag ba dito? Chat box. No, at si Ate Amy naman, pwedeng tawagin. Si Aldrin and Jasmine, pwede. Ate Janet, Ate Allison, pwedeng tawagin. Hindi sila listening mode. So siguro Opo. kuya, magsimula muna tayo sa may nagsulat na. Okay po. Sige po. Ay, wala pala. Sabi, sabi dito ni Kuya Aldrin, pag-aalala. Yun, tama. Oh, yeah. Tama Pag-alala. po. Oh, sobrang pag-aalala. Kasi okay lang mag-alala eh, pero yung sobrang pag-alala, yun yung Yeah. anxiety. 'Di ba? O Worries. sabi ni Kuya Vince, amen when manong. Okay, tama daw. Tama daw yung word mo na ano, panagdandanag. Ilocano po si Kuya Vince eh. Region Oo. 2. Lakay. So, simulan natin siguro, Kuya Manny, kay Ate Ako po Amy. muna, Sige, Pastor. go ahead, Kuya Manny, mauna ka. Yeah, doon po sa Q4D ko. Actually, this morning, nag-message yung sister-in-law ko na Mhm. please pray for Roms, yung kapatid ko na pang-apat. Kasi lima po kami magkakapatid pang-apat daw. Na nang pagkagising daw niya, he is coughing, tapos parang may um, pain sa chest. So, syempre kami, kasi yung anong tawag nito, yung meron kaming chat group na magkakapatid na lima. Mhm. Sinabi no sister-in-law doon ko sa isa-isa kong kapatid, kaya doon inilagay doon sa chat group namin. Na in which ang history kasi namin, yung father ko during the COVID time, in a stroke siya. So it's something with the blood, sa hypertension. Mhm. So ang normal na naging ikutan ng kwa namin is, oh, go to ER, go to ER, Mhm. ECG ka, patingin ng mga blood pressures mo, mga lahat-lahat ng ganun. But, hindi, sometimes, yung isa kong kapatid sabi na we have to pray, we have to intervene, we have to pray for him. Ganun, 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 ganun. Mhm. Tapos yung background kasi niya, meron silang conference na sila ang host. Cook Island daw. Kaya doon siya parang na-stress siguro siya. Nagkaroon siya ng anxiety, ang daming problema kasi pag host ka nga naman, kaya nagkaroon siya ng ganon, ganon, ganon. So after few hours, nag-text na si sister-in-law na he's okay. Nag-send na ng message na andun siya, na he's okay. So praise the Lord na at least talaga, talaga walang, yung pag-prayer talaga. Hindi sila pumunta ng ER, hindi sila pumunta nagpa-check up or something like that. We just prayed, yung mga lahat mga kapatiran, mga kapatid na lima nag-pray. Kaya ayun, thank you Lord. Talaga kinask nga namin yung problem ni yung ading ko doon kay Mhm. Lord. Kaya ayon, binuhat ni Lord yung ano, sakit niya. Tsaka yung worries namin wala na. We are all okay na. Yan Mhm. po. Nakaka-worry naman talaga kapag Sa history kasi. oo. Naalala mo nga, minsan nagkita-kita tayo, ang ginawa natin bonding, nagkuhaan tayo ng blood pressure. Yeah. Naalala mo ba yun? Santa Clarita. Sa Valencia. Tapos, kumbaga, gano'n na siguro pag nagkakaedad, yun na yung bonding kuha ng blood pressure. Yeah. Kaya, Pababaan. oo. Good evening, Tita Daisy. Welcome back sa iyo na at bakas na Yan bakas po. ang inyong well rested Hindi na pa, Pastor. Nandiyan pa kayo sa Pilipinas?
Hindi, andito na po. Pero Okay. we're all sick. Ah, Yeah, okay, okay. yeah, Mm. because of the bagyo at saka yung mga earthquake at saka yung Mm. flood sa amin probinsya. Oo nga eh. Can I Tinamaan can ba I kayo? Oo. Can I Mhm. share, Pastor, a little ano? Sige pa, sige pa. I would just like, good evening, church. Good Good evening, evening. everyone. I just want to thank the church, no, nung ano ako ng prayers kasi talagang it seems yung one day namin galing probinsya papuntang Manila, we were all turbulent, shaking the plane, and then upon arrival in Manila, we left naman Manila to LA for the last 11 hours. I prayed to God, and parang si Lord lang talaga yung makakomfort sa akin, at saka umiiyak po ako while praying kasi I was scared, and then talagang parang ang haba ng 11 hours, no, hindi mo malaman. Tinitingnan ko anong oras kami darating, may 6 hours pa pero it does not stop shaking. So that was my longest prayer yata na kinakausap ko si Lord with my tears, and then sabi ko nga, ano, ito yung pinaka, ano na, pakiusap ko sa iyo, Lord, if this is the end of my life, of the world for us, sabi ko, I ask forgiveness again of my sins, and then sabi ko, I'm sorry that I was scared, I was so fearful. So, because alam ko, ayaw niya, sabi niya sa atin, do not fear. But at that moment talaga, fear talaga ako. Talagang takot na takot ako. Kasi hindi nga kami mapagbigyan ng food kasi yung mga flight attendants cannot stand up. So medyo talagang scary talaga siya. But when we arrive here in LA, medyo na ano naman na ano kami na comforted, pero talagang mentally, physically, at saka drained out. And we were may masakit kami, sinogat, nag-meltdown sa airplane. Hindi naman makatayo kami na to calm her down. Kasi yun na nga, nakasit seatbelt palagi for the last 11 hours. Mukhang only 1 hour lang yata yung sakay namin na yung makatayo ka sa eroplano na steady yung airplane. So, yun po, i-share ko that only through prayers lang talaga na na-comfort ako, and I was able to talk to him for the longest time in my life na parang wala na akong moment to stop or think of anything else but to talk to him, to calm the clouds, to stop the shaking, and give wisdom to the captain, the crew, the engineers, and whoever, lahat-lahat, and to cover us with the blood of Jesus na we will be delivered from any danger and harm, at saka makarating kami sa LA. So I praise God, I praise sisters also for your prayers, and please continue to pray for us also that we will, right now medyo ubo kami at saka sipon, pero it's because of the stress. Wala naman kaming mga hilanat. Blessing is back to work to make bawi, and also Nogat also is doing well. Kala niya, si Lolong kausap niya. You say hi to the church. Hi. 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 Hello, Hi. guys. Hello, say hello. Hello, Say hello. thank you. Okay. Okay, let's pray. Let's pray. Let's pray. Your hands. Amen. Say amen. Good job. She's praying. Good job. Yun lang. Excuse me. Yun lang po, Pastor and Church. Thank you so much talaga sa prayers. And I praise God for bringing us home safely. And yun lang po. Thank you, Church. Yeah, mabigat po yun na ano. No. Mabigat na experience, no? Yeah. So, ang mahirap pong biyahe, yung papuntang Manila to LA. Okay naman yung Manila to LA namin, Paso. Mukhang wala kaming problema. Bagyo kasi sa atin eh. Pero ang nahirapan kayo yung
from Visayas Manila. to Oh Manila. yeah, from Visayas kasi 'di ba may storm din. Storm signal number 1 yung the Mm. day November 25. We have to leave for Manila because yung flight namin sa gabi for Lax. So storm Mm. signal number 1, sabi ko nga kung ano, kung na-cancel yung flight, talagang malaking problema. Hindi kami makaabot ng hindi kami makaabot Mm. ng flight namin for Lax. So Mm. shaking pa rin, Pastor, for 1 hour from Bacolod to Manila. Talagang shake, no food, no drinks, talaga hindi makatayo. So kaya sabi ko, yesterday was the moment na binigay sa akin ni Lord na, ito yung test of faith ko na don't stop talking to me. Parang Mm. ganon. So yun, siya lang talagang kausap ko Yeah. palagi. At saka umiiyak ako doon sa eroplano, crying out to Him, crying out to save us and Mm. to calm the cloud so that we can have a good ride. Even magpunta ng banyo, Pastor, Mahirap. Mm. ang hirap, Pastor, kasi matanda na ako, tapos baka Mm. matumba ako, Mm. tapos nahihilo ako, yung parang lahat na yata. So, yun sabi Yeah. ko, the Lord is good talaga, the Lord is good. Oh, hi. Mm. Walang problema, nagbe-meltdown pa, iyak ng iyak. Yes. Yun ang So mahirap. yung pagpunta namin, the whole day talaga, Pastor, from Bacolod to Manila, Manila to Lax. Kasi Mm. pumasok yung, I think, the fifth storm. Saka may Yeah. flood pa sa amin, may baha, wala kaming mga kuryente. Mm. Ay, grabe. Ang dami naming naiwan, Pastor, kasi nagbihis kami for our flight to Manila. Wala kaming ilaw, so ang hirap, early flight. So Oh. inasikaso na lang namin yung mga essentials ni Nogat, yung milk na bag, kailangan yun ang importante dali namin kasi Diyos ko, walang ilaw sa bahay. We have to prepare at about 6 o'clock kung ang dilim. Anyway, everything went well naman. Yeah. Awa ng Diyos, His mercies talaga. Yeah. So, yun lang po ang sharing ko. Ngayon, we're resting a bit and then ah, anong tawag nito, parang ginasavor muna namin yung air ng Amerika kasi doon ang init-init, wala kaming kuryente, natutulog, walang ilaw. Naghanap kami ng mga hotel, punong-puno naman, Pastor. Mm. Tapos yung makita namin mga motel, ayaw naman ni Mm. Blessing ng motel kasi siyempre marumi yun. So Mm. parang, bakit mag-take kami ng risk? Ano na lang, paypay. Yung bata, Mm. paypay. Yeah. Oh, paypay. Okay. Say to them, paypay, fun. Oh, fun. Okay. Good girl. Sige. Kaya And I thank you tama-tama kay yun. Noel. Salamat Mm. kami, Pastor, kay Noel at saka kay Mm. Darren. Kinuha niya kami sa airport. They Mm. really took care of us, si Noel. Tsaka ngayon yung dinner namin galing kay Darren, nilutuan kami. Kasi di ako makaluto, di ko nga malaman kung saan bang maleta nalagay yung ganito, ganyan. Parang yung utak ko hindi pa stabilize. Yeah. Saka naga-jet lag talaga kami, Pastor. 3 o'clock, 4 o'clock in the morning. Gising kami. Oh my gosh. Sarap namang kapitbahay sila Madrid. Ay, oo. Inalagaan talaga kami ni Kuya Noel, ni Brother Noel, at saka ni Darren. Nilutuan Mm. kami ng pagkain. Ayan, Yeah. may dinner kami. Good. Yun lang po. Thank you. Thank Salamat you, po. church. Salamat. The Lord is good. All praises to Him. Everything. I give back all the glory. Amen. Thank you. Sabi ni Salamat. Noga, thank you. That's the Thank very you. essence of no, yung having a community of faith, no? Yeah. People are helping one Talaga. another, praying for one another, no? Yes. That It's was comforting talaga. it's comforting. Yeah, that was an Yes. ordeal yung dinaanan nila. Hindi mo, Pastor, mabili yan. Yung Mhm. comfort at saka yung confidence mo na maraming nagpe-pray sa iyo. Talagang Mhm. hindi mo yan mabibili. Mhm. Yung alam mo na may nagpe-pray sa iyo. Mhm. Talagang hindi mo mabili yun ng pera. It's Opo. priceless. Yeah. Talaga. Although sa Quiapo po, merong 20 pesos. Pero... Kasabad kay Pastor. Ay, hanga daw. Kasabad kay Pastor. Sige, butin. Hello? Ayan. Hello. Maraming pong salamat, Tita Daisy. Okay. Okay, kaya Manny, pili ka naman. Kay Ate Amy, Anastasios, Aldrin Jasmine, Ate Janet, Ate Allison. Sinong gusto mo? Siyempre, mauna muna yung misis ko. Ayan, si Mrs. Ayan. Go ahead, Ate Janet. Good evening. Natawa naman po ako ng pastor, unahin daw niya yung misis niya.
Ayan, prayer partner ko po yung asawa ko na yan eh. Kaya alam niya yung mga pinagdadaanan. Yung mga worries namin, yung lalo na nung nandito kami sa Amerika. Mhm. But alive. But indeed, God is faithful. Amen. Marami kang concerns, paano makakapag-aral yung mga bata, mga ganyan. Pero tunay nga po, napakabuti ng Panginoon. Isa na yung mga yung blessing yung tinitiran po namin ngayon. God is really connecting us to people, to events, mga circumstances. Mhm. Through brothers and sisters in Christ. Ito po yung sabi ni Tita Daisy na priceless yung meron kang community. And through them, God is using them mightily to Amen. provide for every need. Kaya nga po, napakabuti ng Panginoon na binibigyan po niya tayo ng community to to bless us and to be a blessing to others. So, yun Amen. lamang po, Pastor. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa lahat. Yes, sabi nga nila, ang physical family will not last forever. But yung spiritual family, we will continue to be a family until sa dulo ng walang hanggan. Kasi for eternity yung sa langit eh, di ba? Amen. Yeah. Okay. Amen, amen, amen talaga. Amen. Amen. So, si Ate Amy, Kuya Manny, Yeah, Tawagin opo, natin. sige po. Ate Amy, good evening po. Si Alvin daw ang Oh, that's magsasalita. good. That's good. Ayan, That's good, Ayan, Kuya ayan. Alvin. Kuya Ay, Alvin. tara, pinasubo na naman ako ng Nilakay. kailangan ito. Itong, kasi Kuya itong, Alvin! oh, I'm waiting for you to talk. ganun ba? Yes. Mapipilitan tuloy ako magsalita dahil Thanksgiving eh. Alam mo, Yeah. Thanksgiving na ito, na-remember ko nung na heart attack si Amy. Hmm. Oh, Oh, tapos nag-coma siya na for 1 day. Mhm. Sabi ko, Lord, kung may milagro ka, gawin mo magmilagro ka sa asawa ko, sabi ko. Hmm. Bigyan mo siya ng buhay, sabi ko. Hmm. So, yun ni-pray ko sa kanya, pero narinig naman ng Panginoon kasi nakasurvive si Ami sa kanyang comatose for 1 day. Amen. Yan lang ang masasabi ko sa itong Thanksgiving na ito na remember ko yung dasal ko sa Panginoon na kanyang sinagot. Mhm. Yan lang po. Ano ba handa nyo ngayong Thanksgiving bukas? Ano bang... Ay, siguro pasasalamat na lang sa Panginoon palagi. Oo. handa na. Akala ko dinakdakan eh. Dadayuin kita dyan. Okay po. So, Kuya Manny, basahin ko lang dito. Salamat Kuya Alvin, Sige po. kay Amy. Okay. Sabi ni Kuya Beans at saka ni Ate Mai, good evening po, no? Everyone, dali na po, lakihan ko to. Everyone knows yung pinagdaanan po namin. Especially nung nagkasakit po ako and during that time, ang daming uncertainties. Not knowing what would happen. Daming tests and hanggang parang hopeless na lahat. Pero in that journey, the Lord showed us how deeply He cares for me and my family. Siya yung aming naging lakas at kapayapaan sa panahon na yon. We just really have to surrender to God everything. In every area of our life, in every battle, the Lord promised na hindi niya tayo pababayaan. Praise God Amen. for His love for us. Amen. Ayan. Thank you, Kuya Vince. At isa kang buhay na patunay na ang Diyos ay mabuti. Amen. Okay, siguro sunod na natin sila Aldrin and Jasmine. Kuya Aldrin, Ate Jasmine, magandang gabi sa inyo. Ayan. Ito yung Good evening po, Pastor. Good evening, Kuya Manny. good evening. Good Good evening. Po sa lahat. So, share your testimony on how God carried your burdens. evening. Um, Actually, ang gusto po namin i-share yung the most latest one na nag-cause po ng anxiety po sa amin Mhm. is yun nga po, yung bigla pong ang daming umalis. Oh. So, yun po, parang nag-cause lang ng confusion na bakit? Ba, ano nangyari? Mhm. Pero ano po we kept on praying. Mhm. And yun nga po, and the Lord said, just be still, keep on serving, do your part. Mhm. And Amen. Yeah.
Yun po, kasi si Jasmine nga po, iyak po nang iyak during nung Mm. nangyari po yun. Kasi nga po, close po siya sa karamihan sa kanila. Mm. Pero, ano po God is our source of peace. Amen. So, we just have to obey Him na He is the one who will tell you kung if it's the right time to go or to stay. So, Mm. He just gave us peace to stay. And yun nga po with our fellowship with our fellow brethren, our church mates, mga brothers and sisters po natin in faith, na it encourages us na yeah, we need to just focus on God kasi si Jesus lang po ang bida Mm. So, yun po. Ikaw may add po si Yasmin. Tsaka, Pastor po, talagang pinagpe-pray na lang din namin na okay din po sila. Kung saan man sila dalhin ni Lord, na mag-grow po yung spiritual din po nila. Mm. Na, and everything will be fine, na dati ang araw na magiging maayos din po tayong lahat. Amen. Yun po. Ano po? Oo. Thank you Bay, po. kailangan natin maging maayos lahat kasi pagdating sa langit, pagagalitan tayo doon. Apo. In fact, actually, sabi sa Biblia, kapag may galit ka sa puso mo, hindi ka makakapasok, 'di ba? So dapat tayo ang bawat isa sa atin, no, yung mga nagstay man o yung mga umalis man, matuto tayo magpatawaran sa isa't isa, no? Kung sino man yung mga hindi nagkasundo-sundo, magkapatawaran at tanggalin yung kumbaga galit dahil kasi lahat tayo papasok sa langit. Gaya ng binanggit natin kanina, no, the physical family, yung mga relatives natin, yung mga kamag-anak natin, it will not last even 100 years. Mawawala lahat 'yan, di ba? But yung spiritual family, it will last forever, no? Kasi kasama natin si Lord doon eh. So, yun, no. Napakagandang attitude nun na sinishare niya na ipag-pray, no? Hindi lamang yung simbahan, pati rin siyempre yung mga umalis na pagpalain sila at lumago sila kung saan man sila dinadala ng Panginoon. Amen. Meron pa, mga Anastasios? Okay na. Ano po? Pastor, thank you po. Okay, maraming salamat. Mag-good evening muna tayo kay Kuya Dave. Magandang gabi sa iyo, Kuya Dave. And dadako tayo kay Ate Alison, Kuya Manny. Yes. Alison, it's your turn. Hello po. Hello, good evening. Gabi po sa lahat. Um, para sa akin naman po kasi the usual po na pag may mga burdens po ako or worries or kahit ano man po nangyayari sa damdamin ko. Mhm. Um, more of prayer po and lalo po akong nagbabasa po ng Bible para po maugma kung ano bang gusto sabihin sa akin ni Lord, kung ano bang dapat kong gawin next. Mhm. Lalo po pag confused po ako kasi alam ko po like the message of the Lord is talagang nandun sa truth, which is nasa Biblia po. And through prayers and pagbabasa, God will follow through and move kung paano ako kakausapin niya. And He also moves around the people around me. Pero yung siguro latest na lang po, hindi naman po mabigat. I mean, yung marami po mabigat po na pagdaanan, pero salamat sa Diyos po kasi all through those trials na doubt, self-doubt, or mockery of others, God is able to deliver as long as, sabi nga niya palagi sa akin during those moments, you only need to be still. Na Mhm. I shouldn't have any thoughts of doing things on my own. I shouldn't have thoughts of trying to be in control. I Mhm. just need to trust in Him. And yun yung isa sa mga parte na nagpatatag po sa faith ko and paniniwala sa Kanya. Siguro ito naman po i-share ko is yung recently, which is naging aloof po talaga ako sa mga tao, hindi lang po halata. Mhm. Pero
sobra po ako naging alop sa tao na I worry a lot Mhm. of what to say, what to do. So most likely po I don't try to put myself out there as much. Although nakikita niyo po ako like nag-hi, hello, and then kwento here, kwento there. Pero Mhm. may ganun na po talaga sa damdamin ko. But the Lord still delivers me, and He still proceeds to use me po. Mhm. Nakikita ko po na alam ko po sa sarili ko I don't have the whole capability as a professional sa papuri. Katulad nga po ng second voice or here and there na nami-mention po sa akin na I still need to improve on. But I praise the Lord that He moves in ways kasi He acts as my strength. Mhm. And then, sa tao naman po ay yung recently po nagkaroon po ng bagong people that attended po. I Mhm. wasn't ready po talaga to talk to those people. Mhm. Pero napansin ko po na it's not by my own strength and effort po Mhm. that I'm able to talk to them with wisdom. Mhm. Naramdaman ko po talaga na God-led kasi yung mga sinabi ko po about God and Mhm. following testimonies po and collaborating with them, I know I couldn't do it on my own. And talagang full of wisdom po yung napag-uusapan namin and fruitful. And I also pray that I thank God kasi na na-bless po yung mga tao na nakausap ko po. Ay na-bless din po ako sa mga taong nakausap ko. Mhm. So yun po yung when it comes to anxiety levels or feeling like burdened of my lack of probably experience or I don't know, alam ko hindi ako ganun kagaling here and there. Mhm. But the Lord acts as my strength, and dun niya palaging pinapatunayan na everywhere He's there and I need Him. I cannot do it by myself, and I am thankful that I have a Father in heaven to guide me through all of those trials. Yun po. Thank you po. Amen. Amen. Salamat. Thank you, Alison, for being so open, no, sa kwento mo. And thank you for accommodating, guiding, and helping, no, especially yung mga youth na bago. Maraming salamat. Okay, Docs. So, Kuya Manny, dako na tayo sa praise report, no, and prayer request. So, doon sa mga listening mode, pwede po kayo magsulat ng inyong praise report and prayer request. Ayan. So, sino ang simulan natin? So, okay na tayo nung kay Sister Daisy, nabanggit niya na yung praise report and prayer request. And siguro, puntahan natin, balikan natin si Kuya Aldrin and Ate Jasmine, no, Kuya Manny. Yeah. Sa Yes. Apa. yan. Praise report mo, Pastor, and Mhm. Praise Yes. report po is maraming salamat po kay Lord sa gabay niya po na napahinga po kami ngayon ng 1 week ni Anaya. Wala po kaming pasok na. So, good vacation po. And si Alvin po is nakapag-exercise na kami, Pastor, kasi nag-registered po kami sa YMCA. So, Wow. medyo ano kami ngayon, Balik healthy, kalindog, healthy ah. kunwari. Yan, nagpapasalamat po kami kay Lord kasi wala pong may mga sakit sa amin na and nagpapasalamat din po ako kasi binigyan po kami ng bigo ni Sister Josie kanina. Kumatok po siya Biko. dito. Uy, sarap. Apo. Tapos niloko ko siya, sabi Oh. ko, para sa church wala ba? Tapos tumawa na po siya. Nako masarap yun para sa simbang gabi. Bagay na bagay yun. Yung dali ko po, stocks. So, bilag lang pa. Ayan. Basta, at least po, Pastor, okay naman po. So, Yeah. yun po yung pinapasalamat ko na okay kami, okay naman po, and na lahat po tayo is nagiging better na po. Mhm. Yeah. Yeah. Yun po yung, Manalangin. and prayer request po is mas lalo pa po maging better po ang lahat, maging maayos Mhm. po yung ating Thanksgiving and Christmas and New Year sa bagong pagpasok ng 2026 po. Is maging Mhm. okay po tayong lahat, healthy, and successful po lahat. Yun po. Thank you po. Thank you. Thank you. So, Thanksgiving celebration bukas pala yan, ano?
prayer request na lang po, Pastor. Go ahead. I'll be leading worship back to back this week and next week. Oh, okay, Papray na lang okay. po. Thank you po. Ayan. Thank you po. Dali. Kaya mo yan, bro. I'll Thank you bring po. 2 Sundays worship with. Kasi hindi pwede si Sister Faith. Faith, yeah. Kasi na-hospital siya nang-spotting siya. Ayan. So, teka, kamusta na pala si Ate May? Nagkasakit din si Ate May, hindi siya naka-attend ng nung natin. Pagaling ka, Ate May. We miss you. Ayan. So, Thank you po, Pastor. namiss Ano pa yung namin. boses niya? Medyo konti na lang po. Ano po? Sana okay na this weekend. Ganda pa naman ang award mo. Salamat. Golden Ako Mic po, Award. salamat po. Golden Mic Award. Magic mic po. Magic Mic ba yun? Magic Mic. Okay, salamat po. Okay, si Ate Janet, praise report and prayer request po. Salamat po sa kalakasan na pinagkaloob ng Panginoon. Go ahead. Yung pong aming US citizenship interview, it went well. Praise God. At tunay nga po ng Diyos. Sa Diyos po talaga si Lord pong nagbibigay ng kalakasan. So patuloy pong kalakasan po sa ating lahat sa bawat araw. So yun lamang po, Pastor. Maraming salamat po sa Si lahat. Nathan ba yan? Hi, Nathan. Opo. Hello, Pastor Jeffy. Hello. Hello. Okay, thank you, Ate Janet, si Kuya Amy, Ate Amy, and Kuya Alvin. Praise report and prayer request. Hello. Good evening po. Praise report po. Kasi kahapon at saka kanina medyo sumakit na naman ang tiyan ni Alvin. Kaya nataranta na naman ako. Ay, Diyos ko po, ano na naman to, Lord. So, nag-worry ako. Pero, nag-pray na lang ako na, Lord, huwag naman kami pabalikin muna sa hospital or what. Sana kung bumalik man, sana maayos na ma-surgery na siya. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon na sandali lang yung sakit. Siguro mga 30 minutes, mga ganyan. Mga 30 minutes lang, nawala naman. At ang prayer request ko po, sana kasi sa December 1, kitain niya yung primary niya. Sana Schedule. may schedule na yung kasi nakakakaba eh. Surgery to na, tita, no? Ha? Schedule ng surgery? O sana ma-schedule na. Kasi ang ng doktor gusto nilang makita na nag-improve na yung ejection fraction ng kanyang heart, yung function ba ng heart niya. Kasi nung nagkaroon siya ng mild heart attack, yung gano'n, parang gano'n. Medyo bumaba yung kanya, yung ejection fraction. Dapat 50 and nag-30 plus lang, ganyan. So yun po ang prayer namin na sana po magkaroon na ng solusyon na sana ma-surgery na siya para hindi rin maano yung aming trip sa Pilipinas next year, February. Uwi rin Hindi, kayo. ganun po. Yeah. Opo. Anong date sa February? February 6 kami, February 6. Hanggang kailan kayo doon? 1 month. Halos 1 month. Papang-abot pa tayo doon. Oo nga eh. Oo. Mission trip. Yeah. Yeah. Para pag malakas siya, makasama siya sa Botolan. Sambales? Sambales. Maraming mangga doon. Marami Ay, daw. masarap ang mangga doon sa Sambales. Oo nga. Matamis ang mangga doon. Yeah. Yeah, maraming salamat po. Sige po. Thank you. Thank you po. Pastor, yung number 5 sa prayer requests. American citizen na si Mrs. at saka si Janelle. Patanggal na po. Tapos na? Opo, approved na po sila. Wow, praise the Lord. Positive outcome po. Galing. So, opo. paano Answered yan? prayer po.
ikaw na lang nagtatagalog sa bahay. Sila lahat, US citizen eh. Praise the Lord. Happy tayo pagka ganyan yung mga news, no? Kasi lahat Opo. tayong Pilipino, struggle natin yan eh. So, at tuwing merong magiging citizen eh, masayang masaya tayo. So, Opo. okay, Dok, si Ate Allison kaya, meron bang praise report and prayer request? Dito. Ate Ano? Allison? Dito na lang po ako magsasalita. Sige, sige, go ahead, go ahead. Ano po, first report po is nakapag-swimming na po ulit, yung parang nakapag-training na po ulit sa YMCA. Mhm. So, nababalik na po yung condition ulit ng katawan po. And then, prayer request naman po. So, ano po, school pa rin po. Mag-exam na din po kasi kami after Thanksgiving. Tapos another sem. Oh. Yan, isa Yun rin po. nakakabigay ng anxiety yan, yung exams, no? So, Opo. i-cast din natin sa Panginoon yan. Yan, itapon sa Kanya lahat. Yan. Thank you Okay. po. Maraming salamat, no? At ang magpipray sa Church of the Nazarene, tama-tama, ikaw, Alison. Tapos sa mga prayer request natin ay si Kuya Aldrin, si Ate Amy naman sa ating mga connecting events. And speaking of connecting events, um, Workers Appreciation Night, tapos na. Congratulations sa napakasaya at punong-puno ng tawanan na Workers Appreciation Night. No, lalo na yung raffle. Ito ang masaya sa Biyernes, Busilak overnight sa San Diego. Kaya panalangin natin 'yan. Tapos sa Alab si Club Christmas Party at simula na sa Linggo yung Simbang Gabi, no? Alas 4 na tayo ha, hindi alas 2. Baka pumunta kayo ng alas 2, oh, alas 4 na tayo ng hapon. Yan, 4 na linggo yan, no, na dire-diretso hanggang December 21, kung saan magkakaroon tayo ng Christmas Fellowship, no? Tapos sa Christmas Fellowship na yon, bigayan ng regalo. At the same time, sa gabi, kakaroon tayo ng isang masayang exhibition game ng basketball para may konting tayong tawanan ulit at saka kumbaga kapanapanabik na laro. Ayan. So, and then New Year's Eve fellowship December 31, no, doon tayo sa church alas 5 hanggang alas 10 ng gabi. Ayan, hindi, alas 9 ng gabi, no. So, tapos magkakaroon tayo ng annual prayer and fasting and so on and so forth. Yan, hanggang sa mission trip na natin. So, manalangin na ba tayo? Okay na ba tayo? Dali lang po. Ayan, okay, Kuya Manny, siguro pangunahan mo na kami, no, sa panalangin. Okay. May mga nag-type po yata, Pastor. I'm sorry, may Ay, nag-type oo pa. pala. Oo Ay, pala. sorry. Patawad. May Yan. 6. Sandali lang po. Hindi ko napansin, sorry. Thank you for reminding me. Okay, sabi dito ni Kuya CJ. Good evening po. Ayun, may recent experience po ako na sobrang stressful. Sumabay yung work plus may bumangga sa side mirror ng kotse ko habang naulan. Parang ang galing po ng timing, sabay-sabay yung problems. Pero kahit na ganito po yung nangyari sa akin, tama po yung verse na to cast all our problems. Pag may problema po tayong dumarating, i-cast po natin agad. Hindi po natin dapat kinikimkim, but ialay, no, po agad natin kay Lord. The Lord was able to help me overcome these problems and patuloy po na nagbibigay si Lord ng blessings. Amen. Sabi naman ni Kuya Vince, Ate Mai, praise report, salamat sa protection ni Lord sa araw-araw. At sa lahat ng mga blessings, no, prayer request, complete healing po kay Sister Mai sa kanyang ubo and kagalingan din sa lahat ng may sakit. Thank you po. Ayan, sabi naman ni Ate Darren, good evening po. Praise the Lord dahil safe po silang nakabalik ni Tita Daisy at Blessy dito sa LA. Praise God po dahil safe din family ko sa Bacolod at di po napasukan sila ng baha.
Prayer request po yung Busilak Retreat sa Friday and Saturday. Salamat po. Sabi naman ni Ate Rose and Kuya Dave, good evening po sa lahat. Praise report ko po. Salamat po at patuloy na pag-iingat sa atin ni Lord. At di din po kami nagkakasakit. Salamat po at may bagong attendee sa ating church. No? Pray request po, safe travel sa amin punta sa San Diego at sa aking pagpunta po sa Washington, D.C. Matutuloy na po ata kami sa December 3. Nako, mamimiss ka namin Sister Rose. Sulat muna natin dito. Sandali lang po Sulat natin dito. Aha, dagdag lang po natin. Si Ate Mai. Ayan. May ubo. Ayan. Ayan. Tapos, ano ba yung binanggit kanina? Si Ate Rose, Safe Travels. No? Ayan, pati po si Faith pala kasama ko. Ayan, so safe travels. Lagay natin dito. Sandali lang po. Ayan, si Faith ano to? Faith Mangubat. Ayan. Tsaka si Ate Rose. Ayan. Safe travel sa kanila. Okay, ano pa ba yung nabanggit? Ayan. Maganda yun, ano, nagpapasalamat tayo dahil hindi tayo nagkakasakit. Yan, tama yun. Tama yung attitude na yun. Di ba? Kasi mahirap magkasakit talaga. And then, yung car accident ni CJ. Ayan. CJ and si Justin din kasi accident. Ay, CJ. okay na po yung sa akin. Naayos Okay na. na siya, CJ. Bumili Thank ka you. na naman ng bago. Kala ko bumili ka na Okay ng na po, okay bago na. eh. Thank you po. Thank you. Okay. Traveling mercies na lang po sa lahat. Thank you po. Yes, yes, yes. Na wala nang mababangga, no? Eh, hindi naman tayong bumangga. Sila ang bumangga, di ba? So, na wala rin babangga sa akin natin, no? Kasi minsan din natin control din eh. Okay, siguro manalangin na tayo. No? Pangunahan mo na kami, Kuya Manny. Pati yung attendees, pagpipray mo, Kuya Manny. Pero specifically, ang pagpipray mo, yung may mga birthday. For the month of November. Nako, last time na itong ipagpipray, no? Kasi next week, December na eh, no? So, nako, Pasko na. Masaya na naman to. Pasko na. Okay, Kuya Manny, let's pray. Yes, Father God, let's pray. Father God, we thank you, Lord God, for you are our God. We thank you, Lord God, for the word na diniscuss po namin. Thank you, Father God, that you're always there. Comes anxieties, worries, burdens. We thank you, Lord God, that we have somebody to cast our cares, and you're always there to carry us through, Lord God. You are always there in our midst. Thank you, Father God. Thank you, Lord God, that you are our light, you are our path, and you are always there for us. Thank you, Father God, in Jesus' name. Amen. And Father God, we pray for our birthday celebrants for this month. Si Edric, si Kuya Edward, si Sofia, si Hope, si Narciso, si Eileen, si Nathan, si Sammy, si Darren, si Grace, si Joshua, si Nick, si Pastor Bert, at si George. Thank you, Father God, for their lives. Thank you, Father God, na ginabayan mo po sila for this year. Ask you, Father God, na as they go on with this coming year again, continually, Lord, guide them, protect them, give them the health that they need, protect them. Yes, Jesus. And Father God, for the wedding anniversary of Sister Analo and Kuya Mark, thank you, God, Father God, for their lives. That they are such a blessings to others. Thank you, Father God, that you are moving in their lives also. Yes, Father God, we just give you the glory in Jesus' name. Amen. Lord, we pray for the Church of the Nazarene. We pray for our leaders.
Pinag-pray po namin ang aming General Superintendent sila Busik, Crocker, Chambo, Sandberg, Daniels, Sarmiento. We also pray for the district superintendent na si Pastor Mark Liman. We pray for our LA District Advisory Board. Nagpe-pray po din namin ang aming mga pastor sa church po ng Filipino Nazarene. Ang sila Pastor Jeff, sila Pastor Bong, si Tita Girly, Tita LV. Pinag-pray din po namin si Pastor Norbert, si Pastor Rave, and Pastor Cled. We are also praying for the pastors of other congregations, Lord God, katulad sa English, Spanish, and North Korean, and South and North Korean. We pray for Pastor Joshua, Bella Tigila, Michael Mata, Dan Bayer, Pedro Torres, si Pastor Juan, and Pastor Lina Fajardo, Gladys Rosales. Pinag-pray din po namin si Pastor Ki Sun Lee, Moon Hugh Lee, Pastor John Juan Lee, Jesus Lee. Sinasama din po namin sa prayers namin ang mga MCB staff na si Star and si Curtis. Sinasama din po namin sa prayer si Nick. We also pray for the New Covenant Academy na maprotektahan niyo po yung mga estudyante, staff nila, mga naglilinis po, Lord God, and mga teachers po nila, Lord God. And we also pray for the Filipino Nazarene Church na iba pa po mga churches. Sila Pastor Det, Pastor Sonny, Pastor Dondi. Panginoon, we pray, Lord God, na iba-iba man po ang mga churches or congregations, Lord God, but we are one in the name of Jesus. And isa lang naman po ang gusto po naming itaas, Lord. Kung hindi ang inyong pangalan, and kung ano ang gusto niyo ipatupad, Lord God. And ang pinakagusto niyo po is to have each and every soul to be saved and for everyone to get to know who you are, that you are the Savior, Lord God. You are the only living God. Wala nang iba, Lord God. So pinagpe-pray po namin, Lord God, that may you cover, stretch forth your wings, Lord God, and may we be under the covering of your wings, Lord God. Anoint each and every churches, Lord God, pati na po ang church namin. Allow the river of your anointing, Lord God, na madaanan po kaming lahat. Allow the river of your spirit, Lord God, na madamab din po ng bawat members, Lord God, because we are the church, Lord Jesus. Each and every pastor, each and every members, Lord God. Lahat kami, Lord God. Allow us to feel, Lord God, your miraculous movement, Lord. Allow your will na mapatupad sa buhay namin. Allow us to be able to evangelize even if hindi man kami pastor, just members, Lord God, allow us to be well equipped, Lord God, in a way na alam namin ikaw ang kikilos, Lord God, how we speak and how we will deliver, Lord God, your good news. And na i-bless niyo din po ang aming mga pastors as they bless us by sharing your word and elaborating your word, making your word more condensed, Lord God, and understandable, helping you pastor, Lord God, all the sheep, Lord Jesus. And we just pray, Lord God, na maging mas matatag pa kami. Do not allow any wolves, Lord God, to harm us or rip us away from sa inyong pasture. Allow us, Lord God, na to allow your loving and mighty hand, Lord God, through this prayer. Allow those lost sheep, Lord God, to find you as their shepherd, Lord God. Kahit saan man silang church mapunta, Lord God. I just pray, Lord God, for your mighty movement, Lord God, to be felt in this place. And Lord, you know that we also pray for more souls and members, Lord God. And I know that all these prayers is beginning to be answered, Lord God, that we are answered prayer and they will also be an answered prayer. And ang pinakagusto lang po namin is magamit po kami sa inyong ministeryo, Lord God.
kahit anuman parte, big or small, Lord God, the smallest things, Lord God, the smallest actions makes the biggest change, Lord God. Kaya your ministry shouldn't, hindi siya dapat maliitin, Lord God. So salamat, Lord Jesus, sa lahat ng ito. And we pray, Lord God, for your covering. In the name of Jesus, amen. Dear Heavenly Father, Lord God, we thank you for this evening. Thank you for tonight, Lord God, for this time of prayer, to reach out to you, Lord God, to express to you our concerns. And Lord, we lift up this prayer request to you. Sister Mai, who has cough, Lord, heal her. Um, she's been having this cough, Lord God, for quite a while, Lord God, and we pray for complete healing for her, that maging normal na po yung kanyang voice so she can serve you, Lord God, sa Team Papuri, Lord, and she'll give you, and this will be a testimony of your goodness po sa kanyang buhay. And we pray for Allison's exams, that she will be taking after the Thanksgiving weekend. Pray may you give her wisdom, knowledge. May she remember all the lessons she's learned, and may she have focus, Lord God, and keep away all the distractions, Lord God. And we just pray na she would get high grades, Lord God, and she will give you glory in Jesus' name. And Lord, I pray for this coming two Sundays, Lord God. Thank you for the opportunity, for the skills and the talent you have given me, Lord God. And Lord, please help me, Lord God, as I give it back, Lord God. And please, I pray for your anointing, that you may be glorified, Lord God, that may your Holy Spirit move in a special and powerful way, Lord God, this coming two Sundays. Especially, it's going to be the first two Sundays of our Simbang Gabi, Lord God, and as we commemorate the Advent season and celebrate, getting ready to celebrate the birth of Jesus Christ, as we remember how He came here on earth, Lord God, and as He will be our Savior, and He will be our sign of hope, Lord. I just thank you, Lord God, for the special things you will do. And we pray for more people, Lord God, to attend our services. And pray for our Thanksgiving celebrations, that everybody will be safe. Everybody will stay stay safe, Lord God, and hindi po magkasakit. Stay warm, and naging maayos po ang lahat ng celebrations. And they would remember to thank you for all the blessings that we have received from you, Lord God, and you have given us, Lord God. Thank you, Lord God, for the safety of Justin. Lord, we just pray na maayos po yung insurance claim, yung settlement, Lord God, na maging okay po yung car ni Sister Rose, ma-resolve na po, and tanggalin niyo po yung if ever there are any, but we pray na tanggalin niyo po yung trauma or any ache, Lord God, sa katawan. Thank you, Lord God, that Jocelyn is safe. And pray for Tito Alvin, guidance in the hospital process, tummy ache, schedules for surgery to be available. We just claim that you would restore Tito Alvin's health, Lord God, that he will feel better than before, Lord, and remove any worries, Lord God, sa kanila, that make give them assurance that you are there beside them, that you are guiding them, Lord God, that everything will be smooth. And we just claim favor, Lord God, upon Tito Alvin's life, and Tita Amy's. And we pray for complete healing for Blessy, Nogat, Daisy, Aisma, Allison, Mai, Tina, DS Ryan, Cardinal, Girly, Lola Fe, Alvin, Pepot, Daddy Tony, Noel, Jelly, Abby, Rochelle, May, Carol, Arthur, and Kuya Arthur. Lahat po na may sakit po sa church namin, Lord, we just rebuke the sickness in Jesus' name. Lord, we claim healing upon them. You know what is wrong. You know every cell that they have. You are their creator, Lord God, and we just pray that may you remove the sickness, the ache, the pain, the disease, Lord God, whatever it is, Lord God. We just
pray for healing, Lord God, and they will be healthier, Lord, and that they will you will be able to use them, Lord God, para makapag-ministry, Lord God, to give you glory, Lord. And Lord, we pray for Faith Magubat, Sister Rose, Fairport Sempron for traveling mercies. Keep them safe wherever they will go, that there won't be any turbulence, that keep them away from harm, from sickness, Lord God, and may you guide wherever they go, Lord God, na wala pong mangyaring accidents or kapahamakan, Lord God, sa kanila. And we pray for the Filipinas ng Bangabi. We just pray for more souls, Lord God, to come to lalo na yung mga homesick for the Philippines, Lord God. We pray that you would send more Filipinos and even non-Filipinos, Lord God, to experience this um, worship experience, Lord God, and may you move, Lord God, sa aming church. And we pray for PQ for her job application and final semester and graduation. Thank you, Lord God, for PQ. She's a blessing for sa aming church, Lord God. We just pray may you give her favor sa kanyang mga future plans, Lord God, and everything will be smooth. And you would guide her sa paghanap ng trabaho or sa kanyang current work and just reveal to her what your plan is, Lord God. May it be clear and may it bear fruit, Lord God. We pray for Brielle, the screen problem. May you heal her, Lord God. It's been a while na meron po siyang skin problem. We just pray for complete healing. And we pray na when she sees a doctor, that you would also guide the doctor, give wisdom sa doctor, what medicines to take, and may it be effective, Lord God. And we pray na Brielle would have clear skin like how you planned it to be, Lord God, na healthy. Everybody should be healthy, Lord. And we pray for the pregnancy of Faith and Jelly. They have been spotting, and we pray na everything will be smooth. That the both mothers and both babies will be safe, Lord, and um, remove any worries, Lord God, sa kanila. Provide for them, Lord God. They will be delivering soon, and we're excited, Lord God, to meet the new babies, Lord God. And we just lift up everything to you. Give them peace and comfort, Lord God, especially sa kanilang families, husbands, and thank you, Lord God, sa kanila for their life, Lord God, and they are a blessing. We pray for all our drivers for safety and no accidents, Lord God. Thank you, Lord God, dahil it's been raining and now the weather is very nice. And we pray just for safety, Lord God. Keep us away from people who are who have road rage, Lord God, who are undisciplined. We just pray that you would give us all steady hands sa aming pagdadrive and keep us away from any danger and accidents, Lord. And we pray for Hollywood housing managers and tenants that there will be no incidents and safety for all, Lord God, especially mga homeless people are scattered right now. Minsan nakakapasok po sila without permission. Lord, we just pray for safety for everyone. We pray for the managers, give them discernment, give them strength, Lord God, and resilience, Lord God, sa kanilang trabaho. And thank you for their lives, for helping people who are in need. Lord, we pray for Tita Pepo, Tita Susan, and Patrick Noel to be able to walk, Lord God. Please heal them, Lord, that you may use them, Lord God, sa ministry that would bless other people, Lord God, and bless your heart. And we pray for healing from cancer for Besad, Pastor Sunday, Rachel Capulong. Um, we know that cancer is not from you, and you are more powerful than any disease, especially cancer, Lord God. This is just a tiny thing for you, and nothing is impossible. And we pray that you can heal them, Lord God, in Jesus' name. And you said, Lord God, even a small faith like a mustard seed can move mountains, Lord God. And Lord, cancer is nothing to you. You created the heavens and the earth, even the universe, Lord God.
And we just pray that may it be your will, Lord God, to heal them, that they may live a healthy life, Lord, in Jesus' name. And we pray for Mission Possible, February 2026, that may be safe, successful, and we pray for financial provisions. And we pray that everything will come to plan. Thank you for Pastor Jeff and the people who are helping him. May there be more volunteers, and may you provide, Lord God, financially. Keep them all healthy. All those who are going to the mission trip, Lord God, give them physical strength, even mental strength, Lord God. And um, we just trust that more people, Lord God, will get to know you through this mission. More people will deepen their relationship with you. More people will be encouraged, will feel motivated, Lord God, to continue on and do your work, and to grow their respective ministries in Jesus' name. And we pray for a church planting of La Filnas. May it be your will, Lord God. If it is your will for La Filnas to plant a church somewhere, Lord God, may you give direction, instructions, Lord God, of how, when is the perfect time, Lord God, since kayo lang po ang bida, and we just want to honor and glorify and obey you, Lord God. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. Okay. Hi, good evening. Prayer for connecting events, programs, projects, evangelism, discipleship mission. Okay. Heavenly Father, we just thank you tonight, O Lord God, that we have a God like you, a God who listens to our prayers, a God who answers our prayers, and a God who is able and willing to provide us with all our needs, O Lord God. Lord, we just pray for our connecting events and programs in the church, our evangelism and discipleships and missions. Lord, we just pray, oh God, for the Busilak overnight on Friday and Saturday. Thank you, Lord God, for this ministry of the women of our church, oh Lord. Thank you for their love for each other. Thank you for their uh, uh, mission, oh Lord God, to unite all the women so that we can serve you better with all our with the ministry, oh Lord God. Lord, we just pray, Panginoon, na during the overnight ministry, O Lord God, that you bind us with your love, O Lord God, and that we show each other support and love, and that we learn from each other, and through our testimonies, O Lord God. Thank you, Father, O God, and we also pray, Panginoon, na sa pagpunta namin, Lord God, sa San Diego, Lord God, na gabayan mo ang bawat isa, ang bawat magdadrive ng mga sasakyan, O Lord God. Gabayan mo, Panginoon, sa pagdadrive, O Lord God, at sana, Lord, walang traffic, Panginoon, dahil during the time, Panginoon, pabalik na po yung mga nagbiyahe para mag-celebrate ng Thanksgiving, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, that no harm and evil and accidents will befall all over the attendance, Panginoon, O Lord God. Thank you, Lord, for this opportunity, O Lord God, that we can be together, O Lord God, as women of the church. Lord, we also pray for the Alab Siklab Christmas party on Friday of December 5, O Lord. Lord, thank you, Lord God, for this youth, O Lord God, na sila po, Panginoon, ay sama-samang naglilingkod sa iyo, O Lord God, na pinagpapatuloy nila, Panginoon, ang
pagsaserve sa iyo, Panginoon, ang paghikayat ng mga kabataan, Panginoon, para makakilala sa iyo, Panginoon, at pagtibayin ang kanilang spiritual maturity, O Lord God. Guide these people and especially the leaders, Panginoon, sa kanilang mga programs na gagawin, O Lord God. Sana, Lord God, maging masaya ang kanilang Christmas party, Panginoon. Dahil ikaw po ang sineselebrate, Panginoon, the birth of our Lord Jesus Christ. And also, Lord God, we pray for our Simbang Gabi from November 30, O Lord, from 4 Sundays, from 4 to 6, O God. Lord, thank you, Lord God, na ikaroon kami for the first time, Panginoon, ito sa church namin na ma-celebrate ang Simbang Gabi na nakagisna namin sa Pilipinas, Panginoon. Sana po maging masaya, Panginoon, mapurihan ka namin, Panginoon, sa gagawin naming Simbang Gabi, O Lord God. Sana maging masaya at masarap ang aming mga kakainin na mga kakanin, Panginoon. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Lord, we pray also for the Christmas Fellowship on December 21. Lord, ikaw po, Panginoon, ang aming pinapasalamatan, Panginoon, dahil ikaw po, Panginoon, ang nagbigay buhay sa amin. Ikaw po ang Savior na dumating sa buhay namin, Panginoon, upang kami ay mawala sa mga kasalanan, Panginoon. Thank you for being our Savior. Thank you for forgiving us our sins, Panginoon. Sana, Lord God, ang aming Christmas fellowship ay maging masaya ulit, katulad ng aming mga other programs, katulad ng Workers Night, Panginoon, masaya, Panginoon, na kakasama-sama lahat ng aming mga kapatiran, Panginoon. Thank you, Lord. And Lord, you also pray for our New Year's Eve fellowship, Panginoon, sa December 31st. Lord, we pray, O God, for another year for us, O Lord God. We pray, Panginoon, na maging matatag pa kami sa aming spiritual na paniniwala sa iyo, Panginoon. Maging matatag pa kami, Panginoon, na hindi kami humiwalay, Panginoon. Hindi kami madala sa kung anumang mga problema, Panginoon. Hindi namin titingnan, Panginoon, yung mga problema, Lord God. Ang titingnan namin, Panginoon, ay upang mapapurihan ka, mapasalamatan ka sa aming buhay, Panginoon, O God. At sana, Lord, ang New Year 2026, Panginoon, ay mabigyan mo pa ang aming church, Panginoon, ng panibagong mga programs, Panginoon, na dumami pa kami, Panginoon, dumami pa ang mga souls, ang mga members na lumago sa paniniwala sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord God. We also pray for the annual prayer fasting on January 5 to 9. Thank you, Lord God. O Lord, sa araw na ito, Panginoon, ay mag-aayuno ang bawat isa, Panginoon, sa church namin, Panginoon, O God. Alam mo, Panginoon, na malaking bagay po ang prayer and fasting, O God. Thank you, Lord God, that we have this activity, O Lord God. Sana, Lord God, bless ang bawat isa, Panginoon. Masagot ang kanilang mga prayers, Panginoon, O God. At sana, Lord God, lahat ng mga may sakit ay gumaling, Panginoon, O God. Thank you, Lord. And we also pray, O Lord God, for the worship night on January 9, Friday. Lord, ikaw po ang aming Diyos, Panginoon, na pinupuri, Panginoon, sa lahat ng sa kalagitnaan namin, Panginoon, O God. Walang iba, Panginoon. Ikaw lang po ang Diyos na aming pupurihin sa buhay namin sa araw-araw. Ikaw ang Diyos na aming pasasalamatan, Panginoon, O God. Wala nang iba. Thank you, Lord God. And Lord, we also pray for the Alab night on Friday,
ano ba yun? February 6, Panginoon, O God. Another night for the Alab night, Panginoon, O God. Lord, bless our people, Panginoon. Sana, Lord God, ay maging makabuluhan, Panginoon, para sa mga kabataan, Panginoon, ang gabing ito, Panginoon, lalo pa silang mabless, Panginoon, at makahikayat pa sila ng maraming ah, members, Panginoon, na ang kanilang buhay ay mapapabago, Panginoon, dahil po, Panginoon, mararamdaman nila ang alab, Panginoon, ng pag-ibig ng bawat isa sa kanila, Panginoon. Thank you, Lord. And Lord, we also pray for our Feb Ibig movie Sunday on December 15. Panginoon, bless mo po, Panginoon, ang event na to, Lord God, na sana, Lord, ay mabless ang mga manonood dito sa movie, Panginoon, magkaroon ng lesson para sa buhay nila, Panginoon, O God, at higit sa lahat, Panginoon, ay ang pag-ibig namin sa iyo, Panginoon, ay lalong sumidhi, Panginoon, O God. And Lord, we also pray for the Mission Possible 2026 that is on February 15, Panginoon, O God. We pray, Panginoon, O Lord God, na sana, Lord, ay maging successful po ulit ang mission na gagawin ng aming mga pastor, Panginoon, at ang aming mga kapatiran, Panginoon, na uuwi ng Pilipinas, Panginoon. Sana, Lord God, ay magkasama-sama kami, Panginoon, doon upang makapag testimony sa mga hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon, O God, at makapagbigay ng tulong, Panginoon, sa mga nangangailangan, mga Kristiyano, mga pastor, Panginoon, O God. Gamitin mo ang aming simbahan, Panginoon, para mabless ang mga tao doon, ang mga simbahan na nangangailangan, O God. Thank you, Lord, sa kabutihan mo sa buhay namin, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, sa Thanksgiving na ito, Panginoon, na sana, Lord, ay araw-araw, Panginoon, hindi lang sa Thanksgiving Day, Panginoon, ngunit sa araw-araw na nabubuhay kami, sa araw-araw na nagbibigay ka sa amin ng blessing, Panginoon, ng pag-aalaga, protection, Panginoon, para sa bawat isa, Lord God. Sana, Lord God, ay mapasalamatan namin ng buong buo, Panginoon, O God. Salamat po sa bawat buhay na binigay mo sa aming church, Panginoon. Lord, we are grateful, Panginoon, sa pag-ibig na sa bawat isa, Panginoon, O God. And thank you, Lord God, also for watching over our families, Panginoon, near or far, O Lord God. And thank you also for the roof over our heads and the food on the table and the peace within our homes. Thank you, Father, O God. Lord, let our homes be filled with faith, joy, favor, and gratitude every day, Lord God. All this we pray in Jesus' name. Amen. Panginoon, tinataas namin yung Hong Kong kung saan napakalaki ng sunog na naganap sa kanilang syudad. Dalangin namin yung mga pamilya na mga namatayan at nawawala. I-comfort niyo po sila, Panginoon. Makarecover po sila as soon as possible. Provide po kayo ng mga means, ng mga bansa na pwedeng tumulong sa kanila para po makabangon muli. Kaya dalangin din namin, Panginoon, yung mga sindalanta ng bagyo sa Pilipinas, lalong-lalo na, Panginoon, sa southern part, no, sa Visayas, Mindanao. Dalangin namin, Lord God, na kayo po sana ang mag-provide sa kanila ng hindi lamang comfort, gayon din, Panginoon, para makabangon po sila sa kanilang pinagkakadugmukan. Ito pong dalangin namin in Jesus' name. Amen. Praise God.
Aming dakilang Diyos, salamat po muli ang gabing ito, Panginoon, na sa pagkaloob niya sa amin na kayo ay makalayaw, O Diyos, at maitaas sa inyo ang lahat ng aming mga dalanginan, Panginoon. At sa aming pamamahinga sa gabing ito, Panginoon, salamat po. Minsan pa at kayo po ang aming mga maranasan at ang iyong mayamang biyaya. At sa gabing ito, Panginoon, ayan mo ang iyong pagpapala ay lubos na ipagkaloob sa bawat isa sa amin at sa bawat pamilya namin kinabibilangan. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. 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 Alright. Amen. Magandang gabi po. Buksan na natin ang ating mga bintana at ipakita ang mga nagagandahang ngiti. Ayan. Dali na po, ayusin natin. Okay, dokes. Ayan. Okay. Bago tayo picture at isa muna commercial. Huwag niyong kalimutan. 4:00 ng hapon sa linggo. Huwag 2:00. Okay? Masyado kayo maaga pag 2:00. 4:00 ng hapon. Okay. At the count of 3. Okay. 1, 2, 3. Smile. Smile, smile. 1, 2, 3, smile. Yan. Oh, good. Greetings from Boracay. Medyo malamig dito eh. Presko. Ayun, gumagalaw-galaw pa yung alon ha, tsaka puno. Oh. Sir, Oh, yung simbang gabi natin, every Sunday lang po. ano po siya, every Sunday mula November 30 hanggang December 21. Ngayon, kapag niloob ng Diyos at nagustuhan natin yung 4:00, panalangin natin, baka magstay tayo doon or bumalik tayong 2:00. Depende kay Lord kung ano yung gusto niya. Ay sumusunod lang naman, di ba? Mamaya kung 300 tayo ng 4:00, di siyempre 4:00 tayo. So Ah, depende sa mangyayari. Yun makikita natin sa loob ng 4 na linggo, no? ah, Kasi mas madali po mag-invite ng 4:00. Kasi yung tao nakapahinga na. Saka pabor sa atin yun. Biro mo, makapaglaba ka pa sa umaga, makapagluto ka pa, di ba? Kahit late ka gumising. O 2:00. Dati, ngayon 4:00 na, di ba? So, mas pwede pa kayong mag-lunch out as a family. Kung may bisita ka, maasikaso mo pa, di ba? So, madami siyang pabor, no? Pero depende sa susunod na pangyayari. Alamin natin. All right. So, good night. God bless you. Night. Thank you. Bye-bye. Thank you, See you Church. sa San Diego, mga busilak. Good night. Good Thank night. you. Bye-bye. Bye. bye. Nag-chat